how to invest in SEDP Working Capital Joint Venture para sa ating usapang investments. Okay, so I think ito yung mga inaabangan ng ibang mga tao, no? Yung pagpapaliwanag, ano ba yung pwede nating paglagyan ng ating pera? Okay, so ang SEDP Social Investments po ay para po ito sa mga social investors natin who would like to build and preserve their capital with modest returns and want positive social impact. Okay. So dito, ang tinitignan po natin ay dapat hindi lang puro kita yung tinitignan natin. No? In fact, si ASCII po ay isa sa mga sinusuportahan natin dito sa ating mga social investments. Okay. So, ginagawa po natin itong ating social investments through joint venture, which is a business arrangement in which two or more persons or organizations contribute money, property, or industry to a common fund. Tapos, we undertake investment activity or a specific project together. At with that intention, we are now sharing profits and risks and of course even losses. So ang kaibahan po ng sistema ng investments natin ay we are coming together to support a project at yung project na yon dapat sa SEDP Social Investments dapat mayroong social mission, hindi lang siya puro kita, no? Hindi lang siya puro profit. At ang gagawin natin dyan, kapag kikita, paghahati-hatian natin yung kita, tapos kapag may losses, paghahati-hatian din natin yung losses. Pero dahil joint venture yan, ang gagawin natin ay we make sure na sana tayo ay maayos ang ating pagbabantay at maayos at maibabalik ang ating investment. Okay? So contractual joint venture po ang tawag sa ating ginagawang sistema. This is a private contract without need to register with the Securities and Exchange Commission as long as in the Articles of Incorporation of our organization, which is SEDP, ay nakalagay doon na conferred na pwedeng mag-partner into a partnership at nandoon sa nature ng business venture yung ating ginagawa. Which is, yun naman po ang nakalagay sa ating Articles of Incorporation. Wala pong separate legal personality ang joint venture members. Okay. So ano yung features ng joint venture, contractual joint venture? It can exist for the term or purpose stated. So pwedeng 2 years, 3 years, pwedeng 50 years, depende sa term ng project. Walang limit sa number of co-venturers except for foreign equity restrictions. Halos lahat naman po ng mga nakakasama natin ay mga Pilipino pa rin, kahit mga OFWs, may dual citizenship. So okay po yun. At pag may mga pumapasok na mga foreigners, kunwari mga Pilipino na hindi nila ni-reacquire ang kanilang Filipino citizenship, ay within the restriction naman, no? Below 40% yung ating ginagawa. At napakaliit actually, ang mga non-Filipinos I think is only about 2 to 3% no ating exposure. Okay? So governments can also be a part of a joint venture. Okay, so ang focus natin ay working capital. So ang working capital naman ay money used by a business in its day-to-day operation. So, working capital joint venture yung tawag natin dyan dahil yung ating nalilikom na investment ay ginagamit nung co-op o kaya nung social enterprise na pinaglalagyan natin para sa kanyang day-to-day operations. Ano ba yung day-to-day operations na tinatawag? No? So pwede itong purchase ng raw materials, pwede itong relending fund, pwede itong pangpasweldo, di ba? Pang repairs and maintenance. No? So ito yung tinatawag natin na working capital. At sa accounting, ito yung tinatawag din na liquidity measure, current assets minus current liabilities. So, paano ba nag-work yung joint venture, working capital joint venture with co-ops and social enterprises? So, ang una pong mangyayari, SEDP executes a joint venture with the cooperative or social enterprise to fund a specific project. Pagkatapos niyan, the fund is released to purchase raw materials, relending activities, payment of personnel, etc. So, ang mauna talaga ay yung SEDP, yung maghahanap ng mga maayos na co-ops at saka mga social enterprises at
gagawa tayo ng proyekto para doon. Ano? At yung fund ay, so manggagaling muna sa pera ng SEDP yung pondo at i-release ito doon sa partner natin na co-op at saka na o kaya na social enterprise. Tapos, ang SEDP po ay mag-charge ng fixed service fee sa co-op o social enterprise na kapartner natin. So, instead na interest ang ginagamit natin ay service fee na yung ginagamit natin dahil ako po, sa totoo lang, no, pagod na ako sa loan at yung loan kasi ay kahit na may pandemic, patong-patong pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin siya, hindi siya makatarungan. Okay? And paano naman mai-involve ngayon yung mga social investors natin? So, yung SEDP will now execute a joint venture with social investors para i-fund yung cooperative or social enterprise. So, meron kaming nauna na joint venture, kapartner yung mga co-ops at saka social enterprise. Tapos, ay mag-execute din ng isa pang joint venture para naman maisali sa joint venture yung mga social investors. So, i-deposit ng mga investors yung kanilang JV contribution kay SEDP para ito ay magamit ng co-op or social enterprise joint venture natin. Tapos, dahil SEDP ang may nagmamanage ng joint venture with the co-ops or the social enterprises, we pay out our social investors based on the joint venture performance of the co-op or the social enterprise. So, ano po yung nangyayari dyan? So, una muna ay magkakaroon ng joint venture ang organization at saka ang SEDP. So, in this case, ay ASCII. So, yung partnership natin sa ASCII ay mako-convert yan into a joint venture. So, yung joint venture na yan, ang exposure natin ngayon lahat kay ASCII ay nasa 20 million pesos na working capital. No? At yan ngayon ay ginamit ng ASCII para pondohan ang ilan sa mga branches nito sa Northern Luzon sa pagbibigay ng kapital naman sa mga micro-enterprises. So may specific project talaga tayo na ginawa with ASCII. Okay? So we are now using ASCII as an example, okay, with this joint venture. Tapos, yun namang OFWs o kaya yung mga social investors ay mag-enter into a joint venture with SEDP. No? At ang joint venture participation or contribution po natin ay 10,000 pesos each. So in this way, nagkakaroon ngayon ng support ang mga social investors kay ASCII sa pamamagitan ng SEDP. So this is a very easy way to understand paano ba yung joint venture capital natin. So ito lahat yung meron tayong available na working capital joint venture. So sa ASCII, meron tayong 20M na exposure, ang Organic Options 10M, ang Nueva Segovia Consortium of Cooperatives ay 10M, ang Pantukan Chess Club Cooperative ay 10M, at ang United Sugar Planters of Digos Cooperative ay 4M naman. So for a total of 54 million pesos. Ano pong ibig sabihin niyan? Yung 54 million pesos na po yan, yung kumpanya po namin, yung SEDP, ay may existing na partnership with with these organizations. Tapos, ay ino-offer natin ngayon na yung ibang mga social investors ay pwedeng pumasok at mag-invest dito, no, sumali sa joint venture. So sinimulan po lang po natin ito ng gawin sa Facebook Live noong March, noong nag-pandemic, kasi before this ay talagang sa physical training natin siya na ginagawa ang pagmo-mobilize, no? At itong sa social investors natin ngayon, 5.8 million na yung na-mobilize natin out of the 54 million. So, yung bahagi na balanse na natitira dun sa 54 million, which is about, I think, mga 48.2 million pesos, ay pagmamayari ng SEDP. Okay? Yung kumpanya ko po. So, tapos yung available pa ay 37.4 million lahat. Kasi, siyempre, ayaw naman namin ibigay lahat, no? Yung 54 million na yan ay mapupunta na lahat sa mga social investors. Actually, ayaw natin yan mangyari dahil ibig sabihin ay wala na kaming tinitake na risk ang SEDP.
At di po ba, ang isa sa mga pangako ko sa social investments natin ay we are in it together. Kumbaga ay pareho tayong naglagay ng commitment na maglalagay ng participation or contribution dito sa project na ito. So, kung wala na kaming nakalagay na pera dyan, ibig sabihin, kayo na lahat yung naka-expose. Hindi ko gagawin yon kasi lahat po ng mga ini-offer ko ay mayroon kaming participation, mayroon kaming risk na tinitake. Okay? So mayroon akong in a sense endorsement nito, pero hindi po nangangahulugan na ginagarantiya ko ang pag-participate ninyo dito sa joint venture. Kasi kapag nag-participate kayo, pare-pareho tayong kikita, kung kikita yung organisasyon, tapos pare-pareho din po tayong kukuha ng lugi kung may lugi yung project na pinasok natin. At makikita nyo po yung ating annual return dito, ang organic options or OOI lang po yung 10%, tapos yung lahat na po ay 7%. I think itong organic options ay by September, no? Actually, pagdating ng October 1, baka maging 7% na rin yan or at best maging 8%. Okay? And of course, this is an annual return. Okay? So, ang isa po sa mga ginagawa namin talaga dito sa SEDP ay to always maintain 20% exposure in all joint ventures. So, ibig sabihin yan, kapag kami po ay naglagay ng exposure na let's say 10 million pesos, no, sa ano natin sa isang joint venture, ang ibig sabihin po niyan ay 2 million pesos at the minimum mananatili na pagmamay-ari ng SEDP na katunayan ng aming commitment doon sa project. No? Kasi sa ibang mga investment vehicles or mga schemes ay ano lang sila, in between, kumbaga, no? Middleman lang sila. So, binibentahan ka nila kasi kahit ano pa yung quality ng ibinibenta nilang produkto sa iyo ay wala naman iyong epekto sa kanila dahil wala silang na-absorb na risk. May commission pa rin silang makukuha kahit na sila ay malugi or hindi. Okay? So, yan po yung ating ginagawa dyan. So, ito yung working capital joint venture ng if you want to join the working capital that we have with joint venture with ASCII. So, ang joint venture contribution po ay 10,000 pesos. Ang maximum ay 500,000 pesos, no? For this one. Bakit? Because we want to ensure diversification of portfolio, which means na kapag ikaw ay isang investor, hindi ay naikakalat mo ang iyong investment. Hindi ka concentrated sa iisang investment. And that is one of the principles of financial education. Kailangan diversified ka. And we also want to avoid concentration of portfolio to a few, which means, kasi kunwari, no, si ASCII, mayroon siyang available na 20 million, kinuha na ng isang investor lahat. Ibig sabihin, wala nang matitirang space para sa ibang mga social investors. Kaya nilalagyan natin ng limit per organization. Wala pong entry fee para dito at 1 year po ang term natin para sa joint venture na ito at quarterly po ang payout. Okay? 3% po ang exit fee kapag na-redeem natin before 2 years ang ating investment. So ang ina-ask po natin, ang contribution natin ay sana magstay at least for a minimum of 2 years dito sa ating joint venture. No? Tapos kapag may mga payouts tayo sa principal at saka sa service charge, this will now be credited to your wallet. So meron tayong wallet and you will be able to see this and access this online. No? At ang rate po natin dito for ASCII, working capital joint venture ay nasa 7%. Pero uulitin ko po ito ha, kung kayo po ay join dito, wala po itong guarantee. Okay? Kasi ganun talaga ang investment. Wala namang 100% na guaranteed. No? So if you want to participate in our socially responsible investments, please go to Vince Repisura Facebook Messenger at isend natin ang ASKI or ASCII. Tapos makukuha na natin ang ating information tungkol sa ASCII at paano tayo mag-participate. Okay.
So at lagi itong tinatanong sa akin, ano ba yung naging epekto ng pandemic sa ating sa ating mga working capital joint ventures. So ito po yung ating performance. Except for OOI and USPD, lahat po ng JVs natin ay nag-request for working capital JV natin, nag-request ng moratorium and a 6-month grace period. So ang ibig sabihin nito, yung payouts para sa ASCII, NSCC at saka PCCC ay magre-resume pa sa September. So ito sa mga risks natin. And of course, understandable naman because gaya nga ng sinabi ni Mang Rolly kanina, no, na tinamaan din talaga na ang pandemic. So, but my confidence level is the risk of loss here is low. Ang ibig sabihin lang ay yung madidelay yung pag-realize ng ating payouts. But I think we will still be able to realize those payouts at nakakausap po natin ang ating mga co-joint venturers na mga organizations. No? And with itong opportunity cost na to, dahil na-delay, I think if you've already invested and if you want to invest, this is already your way of contributing in rebuilding and recovery of this COVID pandemic. Okay? So, ito po yung SEDPI social investment natin, and we want to be a pioneer in social investments for microfinance and social enterprise stakeholders that economically empower the poor through financial education. Kaya po tayo may programang ganito na Usapang Pera Life. At gusto ko lang pong i-report, no, ito yung ating na-mobilize na investments since the beginning. In total ito, working capital joint venture, share capital joint venture, at saka yung ating rental property joint venture. So, nakita natin ang uptick natin nagsimula noong March dahil yan po yung nagsimula tayo na mag Facebook Live to offer this to other interested social investors. No? And nakakatuwa kasi pagdating ng May at saka ng June, talagang umakyat na po yung namomobilize natin. And July 2020 ay halos maglilimang milyon na po ang ating namomobilize. So, the number of social investors that we have in total for the 2020 only is 579 na. Kaya, talagang tuwang-tuwa ako dahil marami ang nakikinig at marami ang interested sa mga investment na hindi lang profitability yung tinitignan, pero tinitignan din natin ang social and environmental impact nito. Okay? So, yung sa 13.9 million na yan, ang total po na portfolio na minamanage ng SEDPI ay nasa 240 million pesos. So, malayo pa po no yung ating na-mobilize na 13.9. Pero I think we will go there kasi if we will be able to grow our social investments, that means mas marami tayong matutulungan na mga marginalized sectors at makakatulong tayo sa paglutas ng problema dito sa ating bansa.